Si Anthony Edwards ang isa sa mga rising star ng NBA. Since 2004, 4 na beses pa lang nakakapasok sa playoffs ang Minnesota. Sa 4 na yon, 3 ang galing kay Anthony Edwards. 7 and 8 ang win-loss record ng Minnesota since dumating siya. Since 2004, ito ulit ang unang beses na nakapasok ang Minnesota sa second round. Sa buong history din ng franchise ng Minnesota, 2 beses pa lang nangyayari yon. 2004 sa panahon ni Kevin Garnett at 2024 sa panahon ni Anthony Edwards, 20 years apart. Ang season average ni Edwards almost 26 points, 5 rebounds, 5 assists, 46% sa 3-point area at 35% sa beyond the arc. Kinomplement na rin ni Kevin Garnett si Anthony Edwards na ang isa sa mga elite skills ay leadership. Kahit yung iba pinupuri na siya doon. Nagkaroon pa ng controversial comment itong si Carmelo Anthony na sinabi niyang kung naglalaro siya sa Suns, hindi mangyayaring masusweep sila. At wala na rin pakialam kasi ngayon ng mga batang player sa mga sinasabi ng mga veteran regarding sa trash talk. Ito yung mga moves na nakakilala si Anthony Edwards. Siyempre yung dunks, ilan ba yung dinakdakan niya ng harap-harapan na halos tapusin niya yung career ng player. Kapag hindi nakakagawa ng dunk sa isang season itong si Anthony Edwards, magtataka yung mga analyst. Baka merong injury or problema si Ant-Man, katulad nung nangyari nung nakaraang season. Ang pinakamataas na rate na umiscore ni Edwards jump shot sa total na 2,049 points ni Anthony Edwards sa regular season, 942 points galing sa jump shot. Ang pinakamataas pa sa category na yon, pull-up jumper. 36% sa field at 31% sa 3-point area. 3 players ang may maraming assist or top 3 na kapag si Edwards ay umi-score. Si Mike Conley, Alexander Walker at itong si Kyle Anderson. Kapag nasa 3 na yun ang bola, mataas ang rate na ipapasa ni Leon kay Anthony Edwards. May total si Anthony Edwards na 318 points galing sa assist sa regular season to, kumpara sa 252 points galing naman sa unassisted. May total na 193 point shots si Edwards sa regular season. May 2 pwesto na hindi masyadong tumitira si Anthony Edwards, yung left at right corner ng 3-point area. Yun ang pinakamababa ang percentage niya at pinakamababa yung attempts. Above the break 3 or yung arco sa 3-point area, doon kalimitan tumitira or pumupwesto si Anthony Edwards. Sa playoffs, 4 na beses lang tumira sa right at left corner ng 3-point area si Anthony Edwards. Kapag nasa corner siya, hindi siya susubok na tumira doon. Ang gagawin niya, pumasok ng lane. Base yun sa stats. Actually, napanood ko lang to nung 1 buwan pa. Ngayon ko lang ulit naalala at chinek ulit. Mabilis kasi ang first step ni Anthony Edwards. So marami naman kasing player sa NBA ang ganon. Pero may mapapansin ka sa paa niya. Kumbaga para malaman ng defender kung titira si Edwards or hindi, titingnan niya yung mga paa ni Ant-Man. Imposible din naman magawa ng defender na lagi niyang titingnan yung mga paa ni Edwards at mawawala yung paningin sa bola kung yun ang pagbabasihan. Bago pa lang kumuha ng bola si Edwards, may timing kasi doon na naka-ready na siyang tumakbo or may buwelo na agad siya dahil yung mga paa niya parang nakaangat na agad yung likod or yung parang nakatiad or tiptoe na agad. Normal mechanics naman ng mga paa na kapag tatakbo ka, iaangat mo yung likurang parte ng paa. Kay Anthony Edwards, parang naka-track and field. Naka-ready na bago pa lang niya makuha yung bola kaya mabilis siya sa first step. Kung ikukumpara kay Ja Morant na athletic din, minsan mapapansin doon na kapag a-atake siya, magli-lifting muna siya or yung parang tumatalo ng konti bago makabuelo. Katulad sa play na to, pagbalik ng bola kay Anthony Edwards, umatake na lang siya bigla kahit meron nakaabang sa kanya sa screen. Hindi na ginawa ni Anthony Edwards yung katulad ng ginagawa ng kay Ja Morant na nagli-lifting pa at bubuelo. Dito kay Edwards, naka-establish na agad yung paa niya at yung bigat nun bago pa lang siya umatake.